Marami rin namang available na magagandang mics like yung Sennheiser, something. May sinasabi yung dati kong naka-work sa Thailand na Sennheiser daw maganda, ganun. Pero kasi I'm that person na always trying to discover new stuff, hindi yung mostly ko anong nire-recommend. Kaya is paborito ko rin to as in dahil meron siyang internal recording manual mong pipindutin dito. Hindi ko tuloy alam kung paano ko i-unbox. Spanish Latte number 1. Guys, honestly paborito ko talaga Zeus Coffee. Spanish Latte talaga. Sana magkaroon ng Zeus Coffee sa Cavite. Medyo iba kasi yung vibe, tsaka bago siya sa panlasa. So anyways, sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Yung, okay. So, hindi nga natin napag-usapan masyado kahapon yung Lark Max M2. Na-testing ko siya kung napanood nyo man. Nagkaroon kami ng opportunity ni Jong tsaka ni JL na i-testing. So far, ito yung personal thoughts ko at personal opinion ko dun. Okay, so we're basically back here. Back home. Yeah, back home. So, magbasa muna tayo ng comments bago tayo magbigay ng final thoughts. Though, may inaabangan tayo kasi na something today na may darating. So, possibly tayo ay may paparating tayong parcel today galing sa isang brand. So, iniintay ko yun. But big shoutout muna tayo sa mga Martians na, uy, may sahod ako sa Facebook. Sahod pa rin sa Facebook. Okay. Shoutout tayo sa Martians na nag-comment sa video natin these past few days, and dun sa video natin na hindi ko alam, out of nowhere pumuputok. Hindi naman pumuputok, I mean may views. May mga Martians ngayon na nag-exist biglaan out of nowhere. So, basahin natin ang kanilang mga comment. From our latest video muna, dun yung upload natin kahapon, from Vince Taban kay kailan official Bakit naman itatanong mo kung kailan yung official release kung official PH launch nga? Kung pinanood mo yung vlog, yun, kahapon yung launch, June 9. Yun. Tapos ito, from the video natin from Toxic, yung about sa toxic culture ng photography, videography. From Darwin Zabala, direct di mo kailangan mag-explain, pero for the sake of being content creator, sayang yung response. Alam mo yung craft mo. Sobrang amazed ako sa mga output mo. Thank you. Thank you very much kung nakikita mo yung mga outputs ko. Papalab TV. Actually, hindi mo naman kailangan mag-explain sa kanila dahil personal choice or preference mo kung ano yung mga gamit na gusto mo. Tama. But hurt lang sila kasi hindi kayo magkaparehas ng komento sa isang gamit na gusto naman nila. Totoo yun. Minsan yung mga comment nila parang yun yung tingin nila sa sarili nila tapos kinukomment lang nila. Tejas Palabara, uy. Yaan mo yan sila, Lods. Ito pa, si Rosales Jeremiah. Yaan mo na yun, Paps. Ganun talaga ang tao, may masasabi, importante. Alam mo, ano gusto mo. Wala naman sila ambag sa binili mo. Totoo. Shoutout din kay... Hindi ko siya kilala. Metro 279. Di kita kilala. Dumaan ka lang sa feed ko. Daily. Cesar Kalinos. Pers. Patawad sa comment direct. Okay lang yun. Hindi ko naman dinadamdam yung mga comments. Kung may hate comments man or what, wala sa akin yun. Normal. Itong ginawa natin na video, yung personal regrets on buying Dream Gear, 400 views. Wow. Meron 12 comments. Si Jeric Alcancia. Same sentiments. Grabe yung gear acquisition syndrome. May na-discover ako lately years ng third-party lenses ko. Tamron 2875 yung main zoom lens ko for travel. And nag-shift na ako to Sony 20-70 f4. Grabe yung active stage sa native Sony lens. Sobrang night and day yung difference in my opinion. Madalas din ako mag-handle sa travel. Kaya gamit yung active stage sa akin. Kaya ayun, ibibenta ko na din lahat ng third-party lenses ko for native Sony lens. And factor din talaga yung size and weight. Kaya ibibenta ko na yung Sigma 85mm art at mag-stick na lang ako sa f1.8 Sony native lenses and mag-i-invest na lang sa high quality lights for client shoots. Di ka nag-iisa, sir, and thank you dahil nalaman din namin na hindi kami nag-iisa. Wow. Totoo yun. Actually, sobrang underrated advice na mag-invest ka sa ilaw. Kasi lahat nakatingin sa kung ano yung pinakamagandang lens kung ano yung pinakamagandang lens na may pinakamababang aperture like 1.2, f0.95. Lagi nilang iniisip na gusto nila kontrahin yung low light. Pero ang di nila nare-realize is para makontra mo yung low light,
light, no matter what scene ang kailangan mong shoot, or no matter kung saan ka man, dapat meron kang ilaw. Sobrang importante ng ilaw. Nung na-realize ko yun nung 2020, I think 21, nung nabili ko yung first Godox lights ko na 60 watts, yun, purely invested din ako sa ilaw. Kaya ako, ngayon, ang nakikita ko lang naman, konting change up lang sa lineup ng lens, but yung next na dun is hindi camera, siguro B-cam, and then after ng B-cam, yung mga mas malalakas na ng ilaw like Nanlite, ano yun, Nanlite ba yun? Na FS 900C ata? Teka nga, Nanlite. Oo, Nanlux Evoke 900C pala. Yun yung hinahanap kong ilaw. 900 watts. At saka isang Nanlux 1200 watts. Yun yung mga pangmalakasan. I'm trying to target it na ibaba siya sa medyo local para medyo lumevel up yung outputs ng, alam mo yun, yung mga small businesses. Yung level up yung content nila dahil mas palumpalo yung ilaw. But yun nga, shoutout pa rin sa next commenter or sa next Martian na nag-comment ng Sir, link nung tripod. Inulit ko, nabili ko lang yun nung sale. Yung, ano yun eh, ano ba pangalan ng tripod ko? Zomei na tripod yun eh. Tapos sa JJ Superstore ko lang yun nabili. Parang garage sale ata. Hindi ko kung JJ Superstore o Camera Commons. Hindi ko na matandaan. Pero kung ako magre-recommend ng tripod, small rig Tribex. Hands down. Para lang sa akin Depende sa style mo rin. Shoutout kay Bohol Living PH, one like one Martian. RS4 mini gamit ko, sir. Yun lang naman. Yun lang naman yung mga shoutout natin today. But yun nga, final thoughts sa Lark Max 2. Honestly, ang mga audio ko, yung masasabi ko mga audio ko lang meron akong, bakit ako na rin sa inyo dito. Marami akong audio source. Wait lang. Sa audio source ko, if it all goes bad, ito yung una ko. Deity D3. V-Mic D3. Okay to, pwede maging shotgun mic, pwede maging boom mic. Kapag meron ka kinabit na wireless transmitter, ito yung una ko. Pangalawa kong audio is itong Rode Wireless Go 2. Internal recording, tapos isang transmitter lang. Nagamit ko to sa Japan all the way. It's good. It's probably one of the best dahil nga meron siyang internal recording. It saved me a lot of times, especially kung magloloko yung camera nyo. Okay siya. I remember that time nabili ko yata ito sa halagang 7K? 8K lang ata. Ito, napanalunan ko to. Kung napanood nyo yung vlog, or kung OG Martian kayo, alam nyo na panalunan ko to sa isang event ng Deity. Yun. And then, naging mic ko na siya ever since. And then, nito lang ako nagpalit. And, meron pa pala akong mic. Nagma-mic reveal ako, makikita ng bossing ko yung mga pinagbibili kong gamit. Patay ako. Pero hindi ko naman binili madalas ng mga mic ko. Halos lahat ng mic ko, puro, hindi super duper mahal. Iisa lang yung invested ako. Another mic na nakuha ko is ito. Joby Wavo Pro. And honestly, hindi siya durable. Mahal siya, nasa 18K plus ata yung presyo. Ang disadvantage nito is yung mga wiring sa ilalim. Medyo, ewan ko ba't di na siya minamarket, di na siya masyado ini-endorse. But okay pa rin naman siya. But it's not as intelligent as, tulad nito, isa to, DJI Go 2. Ito yung included sa Osmo Pocket 3. Kaya, paborito ko rin to dahil meron siyang internal recording manual mong pipindutin dito. And it's a lifesaver dahil 32-bit float din to. And of course, ito muna, Comica VM40. Ito yung transmitter niya. Yun ko yan Ito yung gamit ko ngayon. Ito yung gamit ko for almost every single day. Good battery life, good audio quality. Araw-araw nyo naman naririnig kung nanonood kayo ng 365. Kahit saang terrain ako mapunta, ito yung gamit ko. Kung gusto ko mag-podcast style, ito yung gamit ko. Tignan nyo, magpa-podcast style mode ako ngayon. Wait lang. Sound check 1 2. Ito, naka-podcast mode ako. Kaya ito yung gamit ko ngayon. Comica VM40. Good battery life, 32 hours din. Meron siyang internal recording. Kung i-on ko yung internal recording, dito ko nga lang din kukunin yung files. Tapos, ever since nung in-upload ko to, ito na yung gamit ko nung binili ko to. Nabili ko din to sa halagang, wait lang guys. Punta muna tayo Lazada kasi madalas lahat ng gamit ko binibili ko sa Lazada. Doon ko binibili lahat ng mga importanteng gear. Marami rin namang available na magagandang mics like yung Sennheiser, something. May sinasabi yung dati kong naka-work sa Thailand na Sennheiser daw maganda, ganun. Pero kasi I'm that person na always trying to discover new stuff. Hindi yung mostly ko anong nire-recommend. Kaya syempre, on my end naman, trial and error is a phase. Pero
Yeah, mostly I've done right. And especially sa audio, hindi naman ako nagkakamali basta-basta. Teka lang, hanapin ko yung binili nating Comica VM40 kung magkano natin siya nabili. Ano kasi, kahapon talagang nakinig ako maigi dun sa launching nung Lark Max 2. Hindi ako, okay siya sa akin. Maganda siya kasi magnetic, mas manipis, hindi katulad nito. Tulad nito, DJI Mic 2 bulky na oh. Kapal, di ba? So kapag sinabit ko siya dito, talagang lalaylay yung damit ko. Kaya ang pakabit ko sa kanya, paganto, hindi palabas. Papaloob naka-magnet. Pero medyo may instance pa rin na ganun, honestly. Kahit din itong Rode Wireless Go 2, syempre ganun din. Hindi naman siya magnetic. Medyo old school na. Dito siya, di-clip siya dito. Or halimbawa kung may kwintas ka pa, ganun. Yun yung mga common na sakit. Meron pa nga ako Godox na transmitter din na may mic pero walang internal recording, nagcha-chop siya, may problema, nagka-cut off. Pero okay naman siya. Parang pinakamura na yun. Parang mura na siya. Yun, ito yung ano ko, Comica VM40 2.4 GHz super cardioid wireless shotgun microphone. Nabili ko siya sa halagang 11,745. Pero mas mahal itong Joby Wavo Pro. Ito yung nakakatawa dito. 18K alam ko ang price nito. Nakuha ko to for free. Binigay sa akin ni Joby. Pero wala siyang internal recording. Meron siyang noise cancelling. Maganda rin naman siya. Pero simula na naglolo ko yung wire sa ilalim, tinatapik-tapik ko na lang para maging maayos. And mas ginagamit ko na tong Comica VM40 kasi yun nga, pwede akong podcast mode, decharge siya. Ito, decharge din naman, super tagal nito malobat. But ito medyo mas nalolobat ko siya ng slight. Pero matagal bago malobat kasi maganda. But going back sa Lark Max 2, sana meron din silang nilabas na shotgun microphones. I would be very interested kung kaya nilang tapatan tong Comica VM40. Yung wireless lapel nila, merong version na dalawahan. Meron ding version na pang-apatan. Pero kapag gamit mo ng headset nila, hindi mo na daw mamamonitor yung apat. Dalawa lang mamamonitor mo ata. Ang akin, yung naging gripe ko dun kahapon, honest opinion ko. Medyo masakit sa ulo, suotin yung headset. Hindi siya yung sobrang basic. Sana ginawa lang nilang basic lang, yung mga ganito lang style. 'Di ba? AirPods style lang na parang, oh yan, pang. Marinig mo na yung audio, malinaw, 'di ba? Hindi katulad ng, yun, yung kanila, yung ginawa nilang design. Yung ginawa nilang design, di-clip siyang ganun. Siguro kaya ganun is para depende sa laki ng tenga ng tao. 'Di ba? Talagang maiipit yung cartilage bone mo, ika nga ni Jong. Pero kahapon was a very loud venue kaya hindi ko masyadong ma-appreciate yung monitoring. Sana may volume na ina-adjust. Though tinry kasi namin kalikutin, hindi na namin nakita kung saan. But maybe in the future, pag may opportunity tayo mag-test out, we will. But I will say sa first impressions, maganda. Kasi as a microphone, kahit saan mo siyang ilagay na direksyon, okay yung pagiging 32-bit niya. At saka okay yung sakop niya pa rin. Alam mo yun? Tsaka kahapon nakita nyo nag-perform sino ba yung nag-perform na banda na yun? Yung kumanta nung Ikot. Hindi ko kasi alam nalimutan ko yung pangalan ng banda nila. Pero ang galing. Ginamit nilang pang-cover yung kanta. Hindi naman cover, live performance rather. At saka yung mga host ng mismong event, yung mga director, grabe nilapit nun kung makikita nyo. Yung nagsushoot, 2 director. Tapos yung nagko-command, 1 director. Mga international na tao. Tapos live performance. Teka lang, hinahanap ko yung kanta nung Ikot eh. Sino ba kumanta nun? October, ang pangalan nila. Over October? Tama ba? Yun, basta ang galing nila. Solid. Over October. Solid naman. Solid yung resulta. Kasi yung iba nakakabit sa mic, tas yung isa nakakabit. Actually, 4 sila. And then, yeah, sound quality wise, okay siya. But yun nga, yung main gripe ko, siguro ang how I look at new gear like this. Feeling ko mas maganda kung lumabas yung version 2. I'm not sharing on it. It's just that it's a version 1. So probably it's going to have a lot of improvements. Though on my opinion lang din. Syempre tinamaan ako nung ginupit nila yung headset. Kasi ang gamit ko for monitoring audio ganito. Sobrang relate ako dun sa pag gumalaw ka, isang galaw mo, lalayo ka, mababata ka may headset. It's either bumagsak camera mo, masira yung mic jack ng camera mo sa gilid, or mahila mo yung camera mo talaga, or ito. It's a good idea na gumawa sila ng monitoring na headphones para dun sa product na yun. Pero sana, yung mismong headset na yun, available siya for live monitoring all around. Parang feeling ko mas malaking market yung makukuha nila pag ano, hindi lang yung sa Lark Max lang yung nakafocus. Kung available siyang maging live monitoring type shit na device para sa mismong rekta cameras, I think that would be super helpful kasi mas masasakop nila yung iba-ibang brands, mas
ewan ko, mas uusbong feeling ko. But maybe in the future, ganun gawin nila. Sa Lark Max M2 naman, sa Lark Max 2 naman, okay naman siya. Though, sana magkaroon din sila ng shotgun microphone style na gamit. Feeling ko uusbong din yun pag meron silang ganun. But I think yung Max 2, it's geared towards professionals talaga na nagsushoot ng interviews, pwede rin performances, pwede rin sa mga nagka-capture ng Foley. But yun nga, I'm expecting more siguro. Tsaka may nilabas silang murang budget-friendly na microphone para sa mga upcoming or beginner content creators. Super duper mura as in. Hindi ko hahanapin ko ulit yung screenshot sa vlog ko para sa inyo. Parang nasa 3K lang. 2-channel system na siya. Hindi ko pa napapakinggan yung quality pero solid naman. So yung nirelease din nila kahapon is yung Lark A1. Meron siyang combo version na 3,820 pesos. Imagine, pang mobile phone. Feeling ko maraming content creators na nasa Facebook ang bibili nito. Meron din Type-C version 2,250 pesos. Tapos mini duo Type-C 1,910 pesos. Sobrang mura. Sobrang mura nito. Pero, ang liit na lang din. Meron akong gustong product nila eh. Ewan ko kung nakuhanan ko yung parang coin lang na Lark. Kasi nakita ko yun gamit nila, malupiton yun before. And super duper liit niya lang. Solid naman din. Yun nga lang, right now, I'm happy with my audio sources. So, I don't think I have to buy a new one. Kaya, maybe in the future, I don't know. Tignan natin. But, ito yung mga audio sources na gamit ko. DJI, Rode, Joby, Deity, tsaka Comica. So, I've been there all around. Ito nagamit ko na shotgun microphone on interviews before and it's absolutely perfect. Yun lang masasabi ko. But, alternative version, shotgun microphone. I mean, nagamit ko to as boom. Shotgun microphone plus ganito, it's going to give you a DIY na boom. Kung gusto nyo makita or masampulan ito, wait lang. Walang battery, Martians eh. Try natin ito. Joby tsaka yung DJI. Combine natin. Wait lang. Nag-connect. Gumana. Tapos on natin yung internal recording. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Ito yung sound ng Comica VM40. Ito yung sound ng Joby Wavo Pro na may kasamang DJI. Naka-on yung 32-bit float recording. Testing 1, 2, 3. Soundcheck 1, 2, 3. Ito yung Joby Wavo Pro as a camera microphone. Yan gamit natin ngayon. Testing 1, 2, 3. Ay hindi, bakit ito gamit ko? Testing 1, 2, 3 na ano lang, arm's length. Yun yung mga audio sources ko. Oh, ano yan? Sa'yo to eh. Ang laki. Tapos ang gandaan. Okay. So, may pinadala sa atin ang Sandmark. Sa mga OG Martians, Sandmark before used to be a company that actually made ND filters. Tapos nag-focus sila sa iPhone accessories, lenses, and pocket lights. So hanggang ngayon gamit ko pa rin yung pocket lights ng Sandmark. Ngayon may pinadala sila sa atin. Ito. Kailangan natin to i-unbox. Unbox naman natin ngayon na. Masyadong malaki. So, wait lang. Sa mga OG rin talaga dyan, sobrang hindi ko nililet go tong tabletop surface na to. Dahil ang gumawa ho nito, si Eman. Kahit hanggang ngayon, as the years gone by, hindi ko nililet go tong table na to. Kasi ginagamit ko to actually dati kahit naman ngayon, first time ko ulit gagamitin. Ginagamit ko siya sa food photography. Ito yung unang surface na ginawa para sa akin ng isang taong na-appreciate yung gawa ko before. Yung, I think sa lasagna na B-roll. Yun. Hindi ko tuloy alam kung paano ko i-unbox. Kailangan ko ng portrait mode. Pag sinabing Sandmark, Sandmark as in ilaw. Which is ito yun. Sandmark na ilaw. So, ngayon, may pinadala sila sa ating something different. Big shout out to Sandmark for sending over, I think, yeah, let's check. English! Sandmark, California. Oh.
Oh, wow. Open all. Okay, so after unboxing this bag right here, so Sandmark sent us itong kanilang travel backpack, which I think is geared, it's purposefully geared for travel, but not for cameras. It's not a camera backpack, it's a travel backpack, meaning hindi siya specialized para maging, backpack. But despite the fact na hindi camera backpack yung pinadala ni Sandmark, still, I'm grateful and thankful and big shoutout to Sandmark for sending this over dahil meron na akong travel backpack. And there's a lot of pockets. Una sa lahat, there's 3 pockets up front and safety net inside. This is probably gonna be the bag that I'll be using for my travels when I want to go for a minimalist look. It doesn't scream out loud na you can put in cameras or even actually a gimbal. You can put a gimbal inside. And ito, may mga netting din dito sa loob. Nakita nyo naman kahit sa unboxing natin. I think I could fit lenses in here as long as I have a organizer na pouch. I think. It can be. It would work. Another thing I actually like about this bag is itong side niya. Meron siyang safety locks. I mean, why can't other brands just do this simple, gantong kasimpleng locks? Hindi siya natatanggal, matibay siya. It's actually nice. And this is a good idea as well. Ewan ko kung naka-expose ako ng tama, guys, Expose na natin, over natin. Yan. The side pockets of this bag is actually extendable, which not a lot of camera bags have. And side handle, very, very helpful, especially when putting it, on a trunk or sa mga airport cabinets. Another thing as well, another main pocket on the back that houses, a storage for your laptop, 14 inch, I think it will fit. On the website, it says that it's geared towards phone lenses, but for me, I kind of see it as a camera, a battery sleeve for my camera. Medyo pataglish tayo, guys, pasensya na. And inside, there's 2 small, I think I could fit lenses in here. But, it's not geared towards a photo man, cameraman, videography backpack. It's more of a travel backpack na pwede ring maging storage for gadgets. And, yeah, it's really nice. Especially, it's extendable if you have more clothes, actually. And for my next few travels, probably ito ang gagamitin natin, na backpack number 2. Because I usually carry 2 backpacks. One is my tech backpack, and the other is for clothes. So by the way, I wasn't paid by Sandmark to say any good stuff or anything about their camera bag. But I'm really grateful na tuloy-tuloy yung mga gantong bagay. And honestly, it's a really good backpack. Tingnan natin. It's actually quite comfy. It's really padded. And this, I actually love this part right here. Yan. Diba? And you can put your phone here. This is my iPhone 11. I'll be putting it on, 0.5 rolling. Wow, POV view. It's actually nice. It's really comfy, not too big, not too small. And yeah, it's a very nice travel backpack.
Napa-English na. Grabe, no? Swerte natin pinadala tayo ng camera bag ngayon. Kahit di naman siya geared towards, alam mo yun, as photographer, videographer, still may travel backpack tayo, and that's something to be grateful about. People don't really send me stuff that much. But, yung mga gantong simpleng bagay, I really appreciate this, and, there's really something to it that tells me to keep going on every day. Dahil sa vlog, there's really progress. Despite the fact that I'm not gaining 1,000 views every day, but the 100 Martians, actually 200, 300, I'm happy. And yeah, mali natin soon, iba pa padala nila iPhone. Sobrang kapal na mukha, iPhone na yung gusto